Sa isang dapit hapon na unti-unting nilalamon ng dilim sa magulong paligid ng Quiapo, abala pa rin ang maliliit na pwesto sa pag-aayos ng kanilang mga paninda para sa pagdating ng gabi. Ang samyo ng bagong lutong turon, banana Q, at kwek-kwek ay banayad na tinatangay ng hangin, humahalo sa alingasaw ng usok at pawis ng lungsod. Sa pinakadulong hanay ng mga pwesto, isang matandang lalaki na mahigit 60 taong gulang, si Lolo Sendo, ang nakatayong medyo hukot, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling mabait at mapagkumbaba. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa 3 taon na ang nakalipas, mag-isa na lamang siyang nagtitinda ng mga pritong merienda, umaasa sa kakarampot na kita para sa upa sa maliit na kwarto at pambili ng gamot. Kahit nakapos sa buhay, si Lolo Sendo ay kilala sa pagiging matapat, malumanay at hindi kailanman tumatanggi sa mga nagugutom. Madalas, nagbibigay siya ng libreng turon sa mga batang lumalapit na walang pera, habang sinasabi ang biyaya ay galing sa Diyos. Kung magbibigay tayo sa kapwa, tiyak na may mas malaking babalik. Ngunit sa hapong iyon, ang biyayang kanyang inaasahan ay nagbago at naging isang malagim na pangyayari. Ang mga palatandaan ng panganib ay nagsimulang gumuhit sa hangin. Ilang mga tindera ang nagkatinginan nang may pag-aalala ng isang motorsiklo ng pulis na walang plaka ang huminto sa tapat ng kariton ni Lolo Sendo. Ang ilaw nito ay tumutok sa kanyang mga paninda na lumikha ng isang mahabang anino sa sementadong sahig. Agad na nalaman ng lahat kung sino ang dumating. Ang pulis na nagngangalang Corporal Dante Macaspac ay kilala sa buong palengke bilang isang kikotong kapi na nagpapanggap na nagpapatupad ng batas. Malaki ang kanyang katawan, malakas ang boses, at madaling mag-init ang ulo. Madalas niyang gamitin ang kanyang uniforme para lamang gipitin ang maliliit na negosyante. Lahat ay takot sa kanya, maliban sa isang tao na wala pa sa lugar na iyon, si Alia, isang 23 taong gulang na dalaga na magpapabago sa takbo ng buong hapon. Dahan-dahang nagsiatrasan ang mga tindera sa paligid, nagkunwaring abala. Si Lolo Sendo lamang ang nanatiling nakatayo sa likod ng kanyang kariton, hindi dahil sa siya'y matapang, kundi dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Bumaba si Corporal Macaspac mula sa kanyang motor na may mabibigat na hakbang, na tila ba bawat tapak ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Lolo, nagtitinda ka pa rin pala? Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Ngumiti ng magalang si Lolo Sendo, kahit na halatang nanginginig ang kanyang mga kamay. Opo, sir. Kasisimula ko lang po kanina. Tinitigan ni Macaspac ang kariton, pagkatapos ay sinamyo ang amoy ng mga paninda na parabang nandidiri. Nasaan ang para sa proteksyon? Magkano ang sinabi ko noong nakaraang linggo? Napalunok si Lolo Sendo. Noong nakaraang linggo, humingi si Macaspac ng 500 piso, isang halaga na para sa isang maliit na tindera ay katumbas na ng buong araw na benta. Sir, matumal pa po ngayon. Pwede po bang bukas na lang? Pangako po. Pangako. Hinampas ni Macaspac ang maliit na mesa ng kariton, dahilan upang gumulong ang ilang piraso ng turon sa lupa. Ang ibang mga tindera ay natigilan, ngunit walang sinuman ang nangahas na magsalita. Hinawakan ni Macaspac ang kupas na kwelyo ng damit ni Lolo Sendo. Akala mo ba nagbibiro ako? Ilabas mo na ngayon. Kung hindi, kukumpiskahin ko tong kariton mo. Nagpanik si Lolo. Itinaas niya ang isang maliit na lata kung saan niya itinatago ang kanyang kita sa araw na iyon. Ang laman ay 320 piso pa lamang. Hinablot ni Macaspac ang lata ng marahas. Ano to? 300? Iniinsulto mo ba ako? Gusto mo dalhin kita sa presinto ngayon? Nagsimulang magmakaawa si Lolo Sendo, halos maiyak na. Wala na po akong ibang pera, sir. Sa ngalan po ng Diyos, iyan na lang po lahat ang meron ako. Ngunit sa halip na maawa, tinabig ng pulis ang lata. Kumalat ang mga barya at lukot na pera sa lupa. Agad na yumuko si Lolo Sendo upang pulutin ang mga ito isa-isa, ngunit tinapakan ni Macaspac ang kanyang kamay. Ang bagal. Bilisan mo naman, Lo. Isang mahinang sigaw ang kumawala sa bibig ng matanda. Ang mga tindera sa paligid ay nakayuko lamang. Gusto nilang tumulong, ngunit takot silang sapitin ang parehong kapalaran. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang tunog ng motorsiklong huminto nang bigla ang narinig.
Isang dalagang payat ngunit may matatag na mukha ang bumaba mula sa motor. Ang kanyang itim na jacket ay maalikabok pa mula sa pag-uwi sa trabaho. Ang pangalan niya ay Alia Reyes, isang part-time na delivery rider para matulungan ang pag-aaral ng kanyang nakababatang kapatid matapos mamatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente. Si Alia ay malapit na malapit kay Lolo Sendo. Mula pagkabata, madalas siyang bumili ng merienda sa pwesto nito at palagi siyang tinatrato ng matanda na parang sarili nitong apo. Nang makita niyang tinatapakan ang kamay ni Lolo Sendo, kumulo agad ang dugo ni Alia. Diyos ko po! Sir, alisin niyo ang paa niyo sa kamay ni Lolo. Lumingon si Makaspak na may mapanghamak na tingin. Sino ka? Nagpapakahero. Lumapit si Alia nang walang pag-aalinlangan, inalis ang paa ni Makaspak mula sa kamay ng matanda. Matanda na po ang tao. Kung opisyal na raid yan, magpakita kayo ng papeles. Huwag kayong mananakit. Sinubukan ni Lolo Sendo na pigilan si Alia. Huwag nak, mapapahamak ka. Ngunit tumayo si Alia sa pagitan nila ng pulis. Ang kanyang paghinga ay mabilis, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa katapangan. Hindi po ako takot, Lo. Sobra na ang panggigipit niya sa mga tindera dito. Lumapit si Makaspak hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Matapang ka? Lalabanan mo ang pulis? Hindi umatras si Alia. Ang kinakalaban ko ay ang tiwali, hindi ang pulis. Ang totoong pulis ay hindi ganito. Nagsimulang magbulungan ang mga tindera. Ang katapangan ng dalaga ay parang isang kislap ng apoy sa isang silid na puno ng gasolina. Ang mga salita ni Alia ay nagpasabog sa galit ni Makaspak. Tinabig niya ang balikat ng dalaga ng malakas, dahilan upang halos matumba ito. Ingatan mo iyang bibig mo, babae. Tumingala si Alia, namumula ang kanyang mukha. Huwag kang bastos. Hinampas ni Makaspak ang mga paninda ni Lolo, sinipa ang kariton hanggang sa halos mabuwal ito. Ang tunog ng nabaling kahoy ay gumulat sa lahat. Nagkalat ang mga turon at banana cue, tumulo ang mantika, at si Lolo Sendo ay napaupo habang tahimik na umiiyak, pinagmamasdan ang pinaghirapan niyang nawasak sa isang iglap. Nang makita iyon, nawala ang pasensya ni Alia. Tama na. Hinila niya ang kamay ni Makaspak na akmang susuntukin muli si Lolo. Nagulat si Makaspak, pagkatapos ay itinulak niya si Alia ng buong lakas. Tumalsik si Alia, bumangga sa kariton at bumagsak. Nasugatan ang kanyang siko, ngunit agad siyang tumayo. Mayroong sumabog sa loob niya, galit, ang pakiramdam ng kawalang katarungan, at ang lumang sama ng loob sa mga otoridad na minsang naging hindi makatarungan sa kanyang ama. Humakbang si Alia. Subukan mo ulit saktan si Lolo, ako na ang makakalaban mo. Naramdaman ni Makaspak na minamaliit siya. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at sumuntok patungo sa mukha ni Alia. Ngunit nang papalapit na ang suntok, otomatiko itong naiwasan ni Alia. Minsan siyang sumali sa isang simpleng self-defense training sa kolehiyo. Hindi ito propesyonal, ngunit sapat na para ipagtanggol ang sarili. Lalong nag-init ang ulo ni Makaspak. Walang hiya. Binangga niya si Alia gamit ang kanyang malaking katawan. Napasigaw ang ilang tindera. Umiwas si Alia, pagkatapos ay mabilis niyang sinipa ang tuhod ni Makaspak mula sa gilid. Bumagsak ang pulis sa lupa, tumama sa mga bato ng palengke. Lahat ay natigilan. Walang sinuman ang nag-akala na ang payat na delivery rider ay kayang magpatumba ng isang malaking lalaki. Dumaing si Makaspak, ngunit ang kanyang tingin ay parang sa isang sugatang hayop, puno ng paghihiganti. Ang tensyon ay sumabog sa buong palengke. Ilang mga tindera ang sa wakas ay naglakas loob na lumapit, ngunit nanatili pa ring may distansya. Alia, tama na yan. Delikado. Pwede kanyang i-report sa presinto. Tama na, nak. Ngunit tinitigan lamang ni Alia si Makaspak na tumatayo habang hawak ang kanyang tuhod. Hindi ako natatakot. Kung tiwali ka, lalabanan kita hanggang sa huli. Ngumisi si Makaspak, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Ang tapang mong manakit ng pulis? Mabilis na sumagot si Alia. Ipinagtanggol ko ang isang matanda na inaapi mo. Dumami ang mga tao. May isang nagsimulang mag-record gamit ang cellphone.
May tumawag ng tulong, may nag-live sa Facebook, may nag-video. Alam ni Makaspak na kapag kumalat ang video, tapos na ang kanyang karera. Hinugot niya ang kanyang batuta mula sa kanyang baywang. Naghahanap ka ng katapusan mo. Nagsigawan ang mga tindera. Sinubukan ni Lolo Sendo na tumayo kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Tinitigan ni Alia ang batuta. Mabilis ang kabog ng kanyang dibdib, ngunit hindi nagbago ang kanyang desisyon. Kung sasaktan mo ako, lahat ng tao dito ay testigo. Itinaas ni Makaspak ang batuta. Humanda si Alia. Pinigil ng mga manonood ang kanilang hininga. Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang bumasag sa hangin. Tigil! Ngunit hindi pa alam kung sino ang sumigaw. Ang boses ay malaki, umalinggaw sa pagitan ng mga pwesto sa palengke. Ang susunod na mangyayari ay magpapabago sa buhay nilang lahat. Ang malakas na boses na bumasag sa kaguluhan ay umalinggaw sa buong palengke. Tigil! Tama na iyan, Makaspak. Lahat ay napalingon. Mula sa kanurang bahagi ng palengke, isang lalaking nakasibilyan, ngunit may otoridad ang mabilis na naglakad. Atletiko ang kanyang pangangatawan, matatag ang mukha, ngunit hindi nakakatakot. Siya si Police Captain Benitez, ang hepe ng lokal na presinto, kilala sa pagiging matapat, iginagalang, at madalas na nagtatanggol sa maliliit na mamamayan. Matagal na niyang minamanmanan ang mga ulat tungkol sa isang kikotong copy sa kanyang nasasakupan, ngunit wala pa siyang matibay na ebidensya. Ngayong gabi, ang ebidensya mismo ang lumapit sa kanya sa anyo ng isang nagkakagulong mga tao, mga kamerang nakatutok, at isang matapang na dalaga na humaharap sa kawalang katarungan. Mabilis na lumapit si Captain Benitez. Si Makaspak, na hawak pa rin ang batuta, ay biglang kinabahan. Ka-Captain, kaya ko pong ipaliwanag. Ngunit itinaas ni Benitez ang kanyang kamay upang putulin ang sasabihin nito. Nakita ko na ang lahat kanina pa. Natahimik ang paligid. Ang mga tindera na kanina'y takot ay nagsimula ng lumapit. Ang mga kamera ng cellphone ay nanatiling nakatutok. May ilan pang ang nagla-livestream sa Facebook. Ibinaba ni Alia ang kanyang depensibong posisyon, ngunit nanatiling mapagbantay ang kanyang mga mata. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ayaw niyang magmukhang mahina. Tinitigan ng matalim ni Captain Benitez si Makaspak, pagkatapos ay tumingin kay Lolo Sendo na nakaupo pa rin habang hawak ang kamay na natapakan kanina. Bakit may pasa ang kamay ni Lolo? Tinapakan niya po ako, sir, nanginginig na sabi ni Lolo Sendo. Mabilis na tinulungan ni Alia ang matanda na tumayo. Sir, tulungan niyo po si Lolo. Matagal na po siyang kinikikilan niyan. Sinubukan ni Makaspak na baliktarin ang sitwasyon. Sir, hindi po pagkakaunawaan lang to. Nagpapatrolya lang po ako laban sa mga iligal na pwesto. Nagpapatrolya ng mag-isa, walang mission order, walang kasama, matalim na pang-uyam ni Benitez. Narinig ang mahinang tawanan mula sa mga tao. Napalunok si Makaspak. Personal na patrol lang po, sir. Personal na patrol? Akala mo ba vigilante ka? Nagsimulang sumigaw ang mga tao. Tama yan. Matagal na kaming ginigipit ng mga ganyang pulis. Sa wakas may nakakita na rin. Tumayo si Alia sa tabi ni Lolo, inaalalayan ang nanginginig nitong braso. Lumapit pa si Captain Benitez kay Makaspak. Nakakahiya ka sa institusyon. At higit sa lahat, inaapi mo ang mga mahihirap. Humigpit ang pagkakahawak ni Makaspak sa batuta. Namutla ang kanyang mukha. Isang patrol car ang dumating mula sa likod ng palengke. 2 pulis ang bumaba at binuksan ang pinto sa likod. Itinuro ni Benitez si Makaspak. Ibigay mo iyang batuta mo. Sumama ka sa akin sa presinto ngayon. Nagulat si Makaspak. Sir, miyembro po ako. Bakit ako tratuhin ng ganito? Miyembro ka man o hindi, kung gumawa ka ng krimen, kailangan kang managot. Wala nang pero-pero. Nakita ni Alia ang takot sa mukha ni Makaspak. Hindi awa ang naramdaman niya, kundi isang maliit na kasiyahan na sa wakas ay gumagalaw na ang hustisya. Sinimulang kunan ng mga tao ang pag-aresto. Ayan, huli rin ang kotong cop. Magaling, Captain. Kailangan ng ganyang katapangan. Ang galing ni Alia.
Ang tapang ng babaeng yan. Sa huli, sumuko si Makaspak. Dahan-dahan niyang inilapag ang batuta at pagkatapos ay pinusasan ang kanyang mga kamay. Ngunit bago pumasok sa sasakyan, tinitigan niya si Alia ng may matinding puot. Pagsisisihan mo to. Huwag mong isipin na tapos na to. Hindi umatras si Alia. Hindi ako natatakot. Itinulak ni Benitez si Makaspak papasok sa sasakyan at isinara ang pinto ng malakas. Umalis ang sasakyan. Agad na nakaramdam ng malaking ginhawa ang mga tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatikim ng maliit na tagumpay ang palengke sa hapong iyon. Kahit na naaresto na si Makaspak, ang banta na binitiwan niya kay Alia ay hindi madaling kalimutan. Lumapit ang ilang mga tao kina Alia at Lolo Sendo, nagbigay ng suporta at tinapik ang balikat ni Alia ng may paghanga. Ang tapang mo, iha. Kung hindi dahil sayo, baka napano na si Lolo. Naway suklian ng Diyos ang katapangan mo, nak. Ngumiti ng bahagya si Alia, ngunit halata sa kanyang mukha ang sakit mula sa kanyang mga sugat. Ang kanyang siko at balikat ay may mga pasa dahil sa pagkatulak at pagkabagsak. Mahigpit na hinawakan ni Lolo Sendo ang kanyang kamay. Alia, ayos ka lang ba? Pasensya ka na dahil sa akin nasaktan ka pa. Umiling si Alia, halos maiyak na. Lo, wag po kayong magsalita ng ganyan. Ginawa ko lang po ang tama. Lumapit muli si Captain Benitez na may dalang first aid kit. Halika, linisin natin ang sugat mo. Wag na po kayong mag-abala, sir. Responsibilidad ko to. Napakatapang mo. Umupo si Alia at nilinis ni Benitez ang sugat sa kanyang siko. Alam mo ba, marahil ay iniligtas mo ang maraming maliliit na tindera na matagal nang pinahihirapan ni Makaspak. Tahimik lamang si Alia, ngunit sa kanyang isipan, paulit-ulit ang mga salita ni Makaspak na puno ng banta. Pagsisisihan mo to. Hindi pa to tapos. Bahagyang nanginig si Alia. Napansin ni Benitez ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Alia, pagkatapos nito, kailangan mong mag-ingat. Ang mga taong tulad niya ay hindi basta-basta nananahimik. Tumango ng dahan-dahan si Alia, ngunit hindi niya alam na sa lugar kung saan nakatira si Makaspak, ay mayroon itong mga koneksyon sa mga taong may masasamang record, at ang balita ng kanyang pagkaaresto ay magsisimula ng isang bagay na mas madilim. Matapos humupa ang gulo, tinulungan ni Alia si Lolo Sendo na ayusin ang nasirang kariton. Nakaupo ang matanda, pinagmamasdan ang mga nabaling kahoy. Lo, pasensya na po sa kariton nyo. Mumiti si Lolo kahit halatang malungkot. Ayos lang, nak. Ang kariton kayang ayusin. Ang mahalaga, ligtas ka. Natahimik si Alia. Tinitigan siya ng matanda ng may pagmamahal. Para kang ang yumaong ama mo. Palaging ipinagtatanggol ang mga mahihina. Nanlaki ang mga mata ni Alia. Si Itay. Tumango si Lolo Sendo. Ang tatay mo, minsan na rin niya akong iniligtas. Noong kinikikilan ako ng mga siga sa palengke, dumating siya ng walang takot. Hindi pa nga kami magkakilala noon. Hindi alam ni Alia na may ganoong kwento ang kanyang ama. Mabuting tao ang tatay mo, Alia. Ang mga mabubuting tao, hindi laging mahaba ang buhay, pero ang kanilang kabutihan ay nagtatagal. Yumuko si Alia. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Hinaplos ni Lolo ang likod ng kamay ni Alia. Nak, huwag kang matakot. Hindi natutulog ang Diyos. Ang masasamang tao, maaaring maghari ng sandali, pero hindi magpakailanman. Tumango si Alia kahit may takot pa rin sa kanyang puso. Matapos masigurong ligtas na nakauwi si Lolo, minaneho ni Alia ang kanyang motor patungo sa kanilang maliit na inuupahang apartment. Ang daan ay mas tahimik kaysa karaniwan na tila ba ang hangin mismo ay nagtatago ng kaba. Pagdating sa bahay, naghilamos siya at umupo sa sahig, pinagmamasdan ang kanyang mga sugat. Ang kanyang nakababatang kapatid na nasa high school, si Nika, ay lumapit. Ate, anong nangyari sa'yo? Bakit puro ka sugat? Ayaw ni Alia na matakot ang kapatid. Nagkaproblema lang sa palengke, te. Nadapa lang ako. Sumimangot si Nika. Nagsisinungaling ka na naman. Kapag nagsisinungaling ka, nanginginig ang boses mo. Bumuntong hininga si Alia at niyakap ang kapatid.
Tumulong lang si ate. Niyakap din siya ni Nika na may namumuong luha sa mga mata. Lagi ka nalang ganyan. Siguradong proud sa'yo si Itay. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Alia. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Pero takot ako, Nika. Yung lalaki kanina. Binantaan niya ako. Nanigas si Nika. Proprotektahan ka ng Diyos, ate. At nandito kami para sa'yo. Huwag kang matakot. Ngumiti si Alia sa gitna ng pag-iyak, ngunit sa malayong lugar, sa isang madilim na selda, nakaupo si Makaspak na may mukhang puno ng puot. Naggangalit ang kanyang mga ngipin. Alia, sisiguraduhin kong hindi ka matatahimik. Sa labas ng selda, may dumalaw sa kanya. Isang lalaking nakaitim na leather jacket, ang kanyang liig ay may maliliit na tatoo, kilala bilang si Rico, isang dating siga at malapit na kaibigan at kumpare ni Makaspak. Pre, napanood ko na yung video. Napahiya ka raw. Lumapit si Makaspak sa rehas. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangang maturuan ng leksyon ang babaeng iyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Rico. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng labaha. Sabihin mo lang kung kailan. At sa gabing iyon, isang bagong problema ang nagsimulang mabuo sa dilim. Isang problema na maaaring maglagay sa panganib kay Alia at sa mga taong mahal niya. Kinabukasan, maliwanag ang sikat ng araw, ngunit mabigat ang puso ni Alia. Nagpunta pa rin siya sa palengke upang tiyakin ang kalagayan ni Lolo Sendo. Sinalubong siya ng mga tao na may ngiti ng paghanga. Magandang umaga, Alia. Viral ka na pala. Nasa milyon na ang views ng video mo. Trending ka sa TikTok, nak. Tinatawag ka nilang bayani ng palengke. Ngumiti si Alia, ngunit sa loob niya, hindi siya komportable. Dahil habang nagiging viral, lalong lumalaki ang panganib na maghiganti si Makaspak. Sa di kalayuan, nakaupo si Lolo Sendo sa harap ng kanyang pwesto. Ang kanyang kariton ay tinalian na lamang niya para ayusin pansamantala. Nak, Alia, halika rito. Umupo si Alia. Lo, wag na muna kayong magtinda ngayon. Sira pa po ang kariton. Dahan-dahang umiti ang matanda. Ang biyaya, hindi laging dumadaan sa kariton. Upo lang ako dito. Baka may bumili pa rin. Bumuntong hininga si Alia. Lo, natatakot po ako. Natahimik ang matanda pagkatapos ay hinawakan ang kamay ng dalaga. Nak, ang katapangan ay hindi nangangahulugang hindi ka natatakot. Ang katapangan ay ang paggawa ng tama kahit natakot ka. Pinunasan ni Alia ang isang maliit na luha sa gilid ng kanyang mata. Sa sandaling iyon, isang itim na van ang huminto sa harap ng palengke. Biglang tumahimik ang lahat. Mula sa loob ng van, lumabas si Rico, ang lalaking may tatoo na nakipagkita kay Makaspak sa kulungan. Ilan pang mga kasamahan niya ang bumaba. Ang kanilang mga mata ay agad na nakatuon kay Alia. Nagbulungan ang mga tindera sa takot. Sino yan? Mukhang hindi taga rito. Nakakatakot yung mga tatoo. Nanigas si Alia. Bumulong si Lolo Sendo, nanginginig ang boses. Nak, Alia, huwag kang lalayo sa akin. Dahan-dahang naglakad si Rico, isang mapanuksong ngiti ang nasa kanyang mukha. Ikaw si Alia, di ba? Yung nagmamatapang kahapon. Tumayo si Alia. Anong kailangan nyo? Lumapit si Rico. Simple lang. Gusto ng boss ko na humingi ka ng tawad. At siguro may ilang maliliit na bagay pa. Kinuyom ni Alia ang kanyang mga kamay. Hindi ako natatakot sa inyo. Tumawa si Rico. Tingnan natin kung gaano kakatapang. Ilang mga tao ang umatras sa takot, at muli ang palengke ay naghanda para sa isang bagong alitan. Isang alitan na mas mapanganib kaysa sa nauna. Ang palengke na karaniwang maingay tuwing umaga ay tila napipi bago ang isang bagyo. Ang mga tao ay nagkukumpulan sa malayo, nagmamasid ng may pag-aalala. Sa gitna nila, tuwid na nakatayo si Alia. Kahit na mabilis ang tibok ng kanyang puso, sinubukan niyang panatilihing matatag ang kanyang mukha. Sa kanyang harapan, si Rico at ang tatlo niyang tauhan ay papalapit. Ang kanilang mga hakbang ay mabagal ngunit may diin. Tumayo si Lolo Sendo kahit nanginginig ang kanyang katawan.
Nak, umalis na lang tayo. Huwag na natin silang pansinin. Mahinang umiling si Alia. Hindi, Lo. Nandito sila hindi para makipag-usap. Gusto nila tayong takutin at kung aatras tayo, sila ang panalo. Napalunok ang matanda. Pero delikado sila, Nak. Tumayo si Alia sa harap ni Lolo, nagsisilbing panangga. Kaya nga po hindi ako pwedeng umatras. Huminto si Rico 2 metro ang layo mula kay Alia, ang mapanuyang ngiti ay nakapaskil pa rin sa kanyang labi. Wow, habang sumisikat, lalong tumatapang Miss Alia. Ang kanyang tono ay parang sa isang ahas na handang tumuklaw anumang oras. Hindi kumurap si Alia. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Itinaas ni Rico ang kanyang kilay, humanga at nainis sa katapangan ng dalaga. Sige, diretsahan na. Ayaw ng boss ko na napapahiya siya. At lalong ayaw niyang ginawa mong viral yung video. Hindi ako ang gumawa ng video. Pero ikaw ang dahilan. Lumapit si Rico ng isang hakbang. Pinigil ng mga nanonood ang kanilang hininga. Isa lang ang gusto ng boss ko. Pumunta ka sa presinto, bawiin mo ang reklamo, at sabihin mong ikaw ang nag-provoke sa kanya. Nanliit ang mga mata ni Alia. Kaya gusto niyong magsinungaling ako. Ganda, para to sa kaligtasan mo at ng mga taong nasa paligid mo. Biglang nanlamig si Alia. Itinuon ni Rico ang kanyang mga mata kay Lolo Sendo. Matanda na tong si Lolo, marupok na ang mga buto. Sayang naman kung, halimbawa, madulas siya nang hindi sinasadya. Kinuyom ni Alia ang kanyang kamao. Huwag mo siyang idamay dito. Uy, hindi ko siya dinadamay. Nagpapaalala lang. Maingay dito sa palengke, maraming nawawala ng balanse. Napahawak sa bibig si Lolo Sendo, namutla ang kanyang mukha. Muling tiningnan ni Rico si Alia, seryoso na ang mukha, wala nang mapanuyang tawa. Sa tingin mo ba mananahimik lang si Makaspa? Galit na galit sa'yo iyon. Itinaas ni Alia ang kanyang baba. Kung galit siya, kasalanan niya iyon. Hindi ako takot. Malakas na tumawa si Rico. Sa tingin mo ba mapoprotektahan ka ng katapangan mo sa lahat ng bagay? Hindi ganoon kasimple ang mundo. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan. Kunin niyo yung kariton ng matanda. Kumilos ang dalawa niyang tauhan. Hoy, huwag, sigaw ni Alia, nagpapanik. Sumigaw si Lolo Sendo, huwag. Yan lang ang gamit ko sa paghahanap buhay. Ngunit patuloy na lumapit ang dalawang lalaki. Mabilis na tumalon si Alia at tumayo sa harap ng kariton, nakadipa ang dalawang kamay. Dumaan muna kayo sa akin. Naiinis na umismid si Rico. Ubos na ang pasensya ko. Tumango siya sa kanyang mga tauhan. Sumugod sila. Humanda si Alia. Ngunit biglang may dalawang pagdating na nagpabago sa lahat. Tigil, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng palengke. Mabilis na nahawi ang mga tao nang may isang taong tumakbo papasok. Si Nika, ang kapatid ni Alia. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, hingal na hingal. Mabilis siyang lumapit at hinila ang kamay ni Alia. 8. Ate, kailangan mong sumama sa akin. Bilis. Naguguluhan si Alia. Bakit? Anong nangyari? Tiningnan ni Nika si Alia na may mga matang halos maiyak na. Sinira nila ang bahay natin. Natigilan si Alia. Ano? Lahat ng tensyon sa pagitan ni Alia at Rico ay panandali ang nawala. Napahawak sa bibig si Lolo Sendo. Diyos ko po. Nanginginig na idinagdag ni Nika, sabi ni Aling Flor, may 4 na lalaking dumating. Nagbato, sinira ang bakod, tinakot ang mga kapitbahay. Agad na nalaman ni Alia kung sino ang may gawa. Ngumiti ng bahagya si Rico, na tila ba ang kanyang plano ay nagtagumpay. Ganda, hindi pa tayo tapos. Pero may mas importante kang dapat asikasuhin. Tiningnan ni Alia si Rico na may mga matang namumula sa galit. Hindi ako susuko sa inyo. Tandaan niyo iyan. Tingnan natin. Hinawakan ni Alia ang kamay ni Nika at tumakbo paalis ng palengke. Nagsimulang mag-alala ang mga tao, kumalat ang mga bulungan. Nang makarating sina Alia at Nika sa kanilang inuupahan,
Gumuho ang puso ni Alia sa nakitang pinsala. Ang bakod sa gilid ay yupi, basag ang mga paso at may lamat ang bintana. Ang pintuan sa harap ay sinipa ng malakas hanggang sa matuklap ang kahoy. Ilang mga kapitbahay ang nakatayo pa rin, pinaghalong takot at awa ang nasa kanilang mga mukha. Si Aling Flor, ang may-ari ng apartment, ay lumapit at niyakap si Nika. Alia, hindi taga rito ang mga iyon. Bastos, delikado. Sumisigaw, hinahanap ka. Natakot kaming lahat. Kinuyom ni Alia ang kanyang kamao hanggang sa mamuti ang mga ito. Aling Flor, ano po ang sinabi nila? Napalunok si Aling Flor. Sabi nila, matuto ka raw lumugar kung ayaw mong sunugin ang bahay na to. Napahawak sa bibig si Nika, halos maiyak na. Nakatayong tulala si Alia. Lahat ng kapanatagan na mayroon siya ay nawasak. Lahat ng katapangan na kanina ay matibay ay nayanig. Hindi lang ako ang binabantaan nila, kundi ang mga taong mahal ko. Pumasok si Alia sa bahay at tiningnan ang gulo. Hinawakan niya ang bintanang mailamat at ipinikit ang kanyang mga mata. Tumulo ang kanyang luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Sa hapon ding iyon, nagpa siya si Alia na pumunta sa presinto. Sa pintuan pa lang, agad siyang tinawag ng pulis na nakabantay kay Captain Benitez. Dumating po yung babae kahapon. Lumabas si Captain Benitez mula sa kanyang opisina at agad nakita ang pagod at galit sa mukha ni Alia. Alia, anong nangyari? May bago ka na namang sugat. Pinigilan ni Alia ang galit sa pamamagitan ng malalim na paghinga. Sir, inatake po ang bahay namin. Kumunot ang noo ni Benitez. Sino ang gumawa? Mga tauhan po ni Makaspak. Kinuyom ni Benitez ang kanyang kamao. Inaasahan kong gagawa siya ng masama, pero hindi ko akalain na ganito kabilis. Si Nika, nakasama, ay mahinang nagsalita. Sir, tulungan niyo po kami. Natatakot po kaming umuwi. Agad na pinakalma sila ni Benitez. Hindi kayo uwi ngayong gabi. Dito muna kayo sa opisina matutulog. Tumingin si Alia kay Captain Benitez. Sir, iligtas niyo rin po ang mga taga-palengke. Lahat po sila nanganganib. Tumango si Benitez. Tama ka. Kailangan nating kumilos. Tinawag ni Benitez ang kanyang mga tauhan. Kailangan ko ng 3 tao na sasama sa akin ngayong gabi. Pupuntahan natin ang bahay ni Makaspak. Maghahanap tayo ng ebidensya na konektado pa rin siya sa mga siga sa labas. Nagkatinginan ang mga pulis. Sir, paumanhin po, pero kilala ang lugar ni Makaspak bilang pugad ng mga siga. Maraming matitibay na tao doon. Umismid si Benitez. Wala akong pakialam. Kung mananahimik lang tayo, hindi ito titigil. Ngunit biglang may isang batang pulis na tumakbo papasok. Sir, may balita po. Kumuha na ng abogado si Makaspak. Ayaw niyang magsalita at tinatanggi niya lahat ng akusasyon. Napakamot sa ulo si Benitez sa pagkadismaya. Siyempre, maglalaro siya ng ligtas ngayon. Tumingin si Alia sa sahig. Tumindi ang kanyang galit. Sir, bakit po laging may paraan ang masasamang tao para makalusot? Tinitigan siya ni Benitez ng may pag-unawa. Hindi, Alia. Hindi sila laging nakakalusot. Kailangan mo lang magtiwala. Dahan-dahang tumango si Alia, kahit mabigat pa rin ang kanyang puso. Sa kabilang dako, sa isang lumang bodega sa gilid ng lungsod, nakaupo si Rico habang naninigarilyo, napapaligiran ng kanyang mga tauhan. Kamusta? Natakot na ba yung babae? Sumagot ang isa sa kanila, boss. Ginulo na natin ang bahay. Siguradong nadala na iyon. Ngumiti si Rico. Magaling. Pero simula pa lang yan. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking piraso ng kahoy na nagsisilbing mesa. Sa ibabaw nito ay may mga litrato ni Alia, ng palengke at ni Nika. Hahanapin natin ang kahinaan niya, isa-isa. Ang tusong ngiti ni Rico ay sumasalamin sa masamang balak na darating. Sa gabing iyon, sa opisina ng pulis, natulog sina Alia at Nika sa sofa. Kahit simple ang lugar, kahit papaano ay ligtas sila. Tulog na si Nika, ngunit si Alia ay nakatingin sa kisam. Kung nabubuhay pa si Itay, ano kaya ang gagawin ko?
Kinapa niya ang isang maliit na pulseras na bigay ng kanyang ama, isang simpleng pulseras na gawa sa itim na tali. Biglang may narinig siyang mga yapak. Dumating si Captain Benitez na may dalang 2 baso ng mainit na tsaa. Hindi ka patulog? Umupo si Alia. Nag-aalala po, sir. Inabot ni Benitez ang tsaa. Alia, kailangan mong malaman ang isang bagay. Hindi ka nag-iisa rito. Tumingin si Alia sa mga mata ni Benitez. Hindi po ako takot para sa sarili ko, sir. Ang kinatatakutan ko ay saktan nila ang kapatid ko, o si Lolo, o ang mga taga-palengke. Dahan-dahang tumango si Benitez. Kaya nga bukas ng umaga, titipunin ko ang mga lider ng komunidad, ang tagapamahala ng palengke, at ang mga pulis. Gagawa tayo ng malaking pulong. Lilinisin natin ang lungsod na to mula sa mga tiwali at mga siga. Natigilan si Alia. Sir, kaya po ba natin? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Benitez. Kaya, kung may isang taong maglalakas loob na magsimula. Tumingin siya kay Alia. At ikaw, nasimulan mo na. Yumuko si Alia, muling tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit ngayon, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkasabi. Salamat po, sir. Kinaumagahan, abala ang presinto. Dumating ang tagapamahala ng palengke, ang mga lider ng barangay, ang mga may-ari ng pwesto, at ilang mga residente na kahapon ay takot na takot. Lahat sila ay nakaupo at naghihintay. Tumayo si Captain Benitez sa kanilang harapan. Magsasalita tayo ngayon. Lahat kayo ay mga testigo. Hindi tayo dapat matakot sa mga siga o sa mga tiwali. Tumingin siya kay Alia na nakaupo sa unahan. Dahil ang isang dalaga lang ay kayang magpamulat sa ating lahat na ang kawalang katarungan ay dapat labanan. Lahat ay napatingin kay Alia. Dahan-dahang tumayo si Lolo Sendo. Tama po si Captain Benitez. Kung hindi dahil kay Alia, baka malubha na ang kalagayan ko. Matanda na ako, pero ayaw kong mamatay na inaapi. Tumayo rin ang iba. Suportado po namin kayo. Matagal nang ginugulo ng mga tiwali ang palengke namin. Ngayon, magkakaisa kami. Naantig si Alia. Ngunit sa labas ng presinto, isang lalaking nakamotor ang tahimik na huminto. Sinilip niya ang pulong mula sa bintana, pagkatapos ay nagpadala ng text kay Rico, Boss, nagtipon silang lahat. Plano nilang kalabanin tayo. Dumating ang sagot. Magaling. Sugurin natin sila bago pa sila maging handa. Hindi alam ni Alia na naghahanda na si Rico ng isang malaking pag-atake, at ang huling laban ay malapit nang magsimula. Ang hangin sa hapon ay mainit at maalinsangan, ngunit sa loob ng bulwagan ng presinto, ang kapaligiran ay malamig at puno ng tensyon. Humarap si Alia sa mga kapwa niya tindera at residente. Alam ko po na takot kayong lahat. Takot din po ako, panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig ngunit determinado. Pero mas takot po ako sa isang kinabukasan kung saan ang mga anak natin ay lalaki sa isang lugar na pinamumunuan ng takot. Ang ama ko po ay laging nagsasabi na ang pananahimik sa harap ng kasamaan ay pakikipagsabuatan na rin dito. Ngayon na po ang panahon para tumindig. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng bawat isa. Ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Tumayo ang lahat, nagpalakpakan. Ang diwa ng bayanihan ay muling nabuhay. Ngunit habang sila ay nagpaplano, sa labas, si Rico at ang kanyang mga tauhan, na armado ng mga tubo at pamalo, ay papalapit na, handang wasakin ang kanilang bagong tuklas na pag-asa. Nang biglang bumukas ang mga pinto ng bulwagan, sumugod papasok si Rico at ang kanyang 20 tauhan. Tapos na ang pagpupulong nyo, sigaw niya. Nagsigawan ang mga tao, nagkagulo. Agad na kumilos si Captain Benitez at ang kanyang mga pulis na nakaposisyon na sa paligid. Huwag kayong matakot. Manatili sa likod namin. Ngunit ang mga tagapalengke, na puno na ng galit at inspirasyon mula kay Alia, ay hindi na umatras. Ang isang tindera ng gulay ay nagbato ng mga repolyo. Ang isa ay ginawang panangga ang kanyang mesa. Nagtulungan silang gumawa ng harang gamit ang mga upuan. Sa gitna ng kaguluhan, hinanap ng mga mata ni Rico si Alia. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Sumugod siya patungo sa kanya,
ngunit hinarangan siya ni Lolo Sendo gamit ang kanyang sariling katawan. "Huwag mong sasaktan ang apo ko." Itinulak ni Rico ang matanda, ngunit bago pa siya makalapit kay Alia, isang mabilis na sipa mula sa dalaga ang tumama sa kanyang tagiliran. Bumagsak si Rico at sa pagkakataong iyon, napalibutan na siya ng mga pulis ni Benitez. Ang laban ay mabilis na natapos. Isa-isang pinusasan ang mga tauhan ni Rico. Habang isinasakay sa patrol car, tiningnan ni Rico si Alia nang may pagtataka at pagkatalo. "Sino ka ba talaga?" tanong niya. Tumingin si Alia sa kanya ng diretsyo. "Ako yung taong sawa ng manahimik." Sa interogasyon, mabilis na bumigay si Rico. Itinuro niya si Corporal Dante Macaspac bilang utak ng lahat, mula sa pangingikil hanggang sa planong pananakot at pag-atake. Ang kanyang testimonya, kasama ang mga video at ang mga salaysay ng buong komunidad, ay naging sapat na ebidensya upang tuluyang idiin si Macaspac. Naharap siya hindi lamang sa pagkatanggal sa serbisyo, kundi sa mahabang taon sa bilangguan. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik sa normal ang palengke ng Quiapo. Ngunit ito ay isang bagong normal, isang normal na walang takot. Si Lolo Sendo ay may bago ng kariton na pinagtulong-tulungang gawin ng mga kapwa niya tindera. Si Alia, kahit na inalok ng iba't ibang parangal, ay piniling manatiling simple. Bumalik siya sa kanyang trabaho bilang delivery rider, ngunit ngayon, sa tuwing dumadaan siya sa palengke, sinalubong siya ng mga ngiti ng pasasalamat at paggalang. Isang hapon, habang nag-aayos ng paninda si Lolo Sendo, umupo si Alia sa kanyang tabi. "Salamat po sa lahat, Lo," sabi niya. Ngumiti ang matanda, iniabot sa kanya ang isang bagong lutong turon. "Tayo ang dapat magpasalamat sa iyo, nak. Ipinakita mo sa amin na kahit gaano kalakas ang dilim, isang maliit na kislap ng katapangan ay sapat na para magbigay ng liwanag." Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw sa ibabaw ng magulong lungsod. Ang kwento ni Alia ay naging isang alamat sa palengke, isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasa kamao, kundi nasa pusong handang tumindig para sa tama. At sa bawat turo na ibinebenta ni Lolo Sendo, may kasamang kwento ng pag-asa, katapangan, at isang